the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, habang nagpo-praising tayo sa Panginoon, naramdaman ko parang yung mga pumipilansik eh. Pumipilansik yung mga demonyo, mga nagbibigay ng problema sa'yo, nagpapalusa, nagpapalungkot sa'yo. Tumatalsik na daw eh. Tumatalsik na eh. Amen. Come on, so put your hands together and praise the Lord. Praise God. Sabi mo sa akin mo, Brad, sister, tapos na ang problema mo. Tapos na yan. Hindi mo na kailangang iyakin yan. Hindi mo na kailangang imuni-imuni pa yan. Solve na yan. Itong linggo na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay po mga kapatid, bago tayo pumalaot sa gawain natin pang Filipino. This is from Jamaica. Yeah, reggae sila, reggae. Okay, Matthew 24:7. Ayan na, 24/7. Grabe, 24/7 daw blessing natin. Praise the Lord. Araw-araw, isang linggo. Praise God. Amen. For nations will rise against nations, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in the various places. Amen. Sa mga kababayan natin, sapagkat, amen, Matthew 24:7, sapagkat makikibaka, sabi mo sa road, let's make baka. Let's make baka, tayo daw ay makibaka. Amen. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindaw sa iba't ibang dako. Amen. Monitor nga konti, Brad. Konting high. Bigyan mo ako ng echo. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, sa muli mong pagbibigay sa amin ng iyong masaganang pagpapala. Lahat kami na nandito sa lugar na ito ay uhaw na uhaw sa presensya mo. Lahat kami dito ay uhaw na uhaw sa kalinga mo. Lahat kami ay uhaw na uhaw sa tubig na manggagaling sa bukal sa langit, Panginoon. Lord, wag mo kami bibigayin sa araw na ito dahil ipinasali na namin sa iyo. Makapangyarihang pangalan, O Lord God, at iyong makapangyarihang kamay ang lahat sa aming mga buhay. Ikaw ang pinili naming sambahin. Kaya kami naman, O Lord God, ay pagpalain mo sa araw na ito sa pamamagitan ng boses mo. Ibigay mo yung boses mo na magbibigay ng ilaw sa amin. Ang boses mo ay liwanag. Ang boses mo ay kalakasan. Ang boses mo ay nakapagbibiyak, Panginoon ko, ng lahat ng mga hadlang sa aming mga pagpapala. At ang boses mo ang magbibigay sa amin ng bagong buhay. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sadya man o hindi, hayag man o tagaw, kahabagan mo kami. At paindulutan mo, O Diyos, na balutin mo kami ng iyong Santo Espiritu. Bahala ka na, Lord God, sa aking pagpapagamit sa iyo, Panginoon. Palitan mo ang boses ni Onassis ng boses ni Jesus. Yung boses ni Jesus ang gusto naming marinig, O Lord God. Yung Espiritu Santo mo siyang kumausap sa bawat isa. Ibigay mo yung solusyon, ibigay mo yung instruction, ibigay mo yung salita mo, at most importantly, ibigay mo yung pag-ibig mo sa bawat isang mga kaluluwa na nauuhaw sa pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat po, at minsan pa, sinasaway namin lahat ng gawa ng demonyo sa pangalan ni Jesus. At paintulutan mo, Lord God, na matagumpay kong mahayahayag ang kalooban mo, Lord God. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. House, house, house. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Okay po, makakapuno po tayo lahat. Okay, pwede na tayong dumiretso po ng tingin, mga kapatid. Wala nang titingin sa kaliwa, kanan, o maghanap ng butiki, mga kapatid. Wala pong butiki dito, mga kapatid. Kung meron man Singaporean yung butiki na yun, amen, imported. Amen. Kaya diretso na po tayo ng tingin. Amen. Okay po, mga brothers and sisters. Amen. Ngayon po, mga kapatid, malapit na po ang Chinese New Year. Gong Si Fa Chai. Amen.
Amen. Malapit na po. Sino ba mauwi ng Chinese New Year? Sama niyo naman ako. Amen. Pero dito pa rin kami mga kapatid. Amen. At alam niyo po mga kapatid, kung pupunta kayo ngayon sa Binondo, sa Chinatown, abay, ang dami po mga nagtitinda doon ng mga yung mga pampaswerte. Amen. Yung mga salita ng inchik, mga pula. Amen. Susot ng pula. Tapos susot mo yung mga bilog-bilog. Amen po ba? Para ano to? Pera. Amen. Para ma-invite ka at bibili ka ng mga iba-ibang mga amulet. Bibili ka ng iba-ibang mga kung ano ng mga borlolo, yung mga kawin. Why? Kasi kailangan mo ng pangontra. Amen. Dahil ang sabi po ng mga inchik, mga kapatid, kapag meron kang mga pangontra sa mga masasamang espiritu, amen po ba? Abay, seswertin ka. Sino ang gustong swertin? Magsabi, praise the Lord. Hindi mo kailangan ng swerte, kailangan mo blessing sa Panginoon. Dahil ang swerte, ala-champa yan eh. Sa Panginoon, sigurado. Sabihin mo sa akin mo, Brad, sister, nakakasigurado ka sa Panginoon. Sigurado ang blessing mo. Sigurado ang takbo ng buhay mo. Sigurado ang takbo ng anak mo. Pati asawa mo pasaway, sisiguraduhin ng Diyos, babakit yan. Why? Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Lahat ng mga naniniwala masabi, praise the Lord. Praise God. Bakit kailangan ng mga pangontra? Diretso na mga kapatid. Dahil kumakalat ngayon yung mga economic crisis. Amen? Kapag may tindahan ka ng siopo, mga kapatid sa Binondo, ako kailangan ko ng pangontra para maganda aking business. Sigaw po mga kapatid ng mga nagtitinda doon sa Binondo, mga kapatid. Abay, kaya mga nasusot nila. Why? Para yung mga pangit, hindi pumasok sa kanilang tindahan ng siopaw. Amen? Pero mo nagtitinda na ng siopaw yung mga kapatid. Nagkakabit ng mga pula. Pero mo hindi pa maintindihan kung anong klaseng convex, concave, mga kapatid. Gumagastos pa ng libo-libo para magtanong lang sa feng shui. Amen? Tapos kung ano pa mga binibili, mga Buddha, may Budang maliit, may Budang malaki, may Budang ganito kalaki, mga kapatid. Iba-ibang klaseng Buddha, mga kapatid. May leon dito, may leon doon. What? Kasi kailangan nila ng pampakontra. Para daw makontra yung mga pangit at pumasok yung mga magaganda. Amen. Lahat ng mga magagandang pumasok sa church ito, magsabi, Amen. Poging pumasok sa church ito, magsabi, praise the Lord. Talaga naman dapat. Mga technical lang yung mga pogi Lahat tayo kasi pinangunguntahan tayo ng pogi. Ang tunay na pogi si Jesus. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Amen. Praise the Lord. Okay, diretso na po mga kapatid. So, ibig sabihin po nito mga kapatid, ano man ang gawin mong pangungunta? Amen. Wala tayong magagawa pa sa sinabi ng Lord na pagpapalain ka, pagpapalain ka. Miski na wala kang ilagay dyan, kapag sumusunod ka sa Panginoon, ibe-bless ka ng ating Diyos na buhay. Dahil ang Diyos natin, hindi kahoy, hindi bato, hindi bulto, hindi siya pintura, hindi siya kung ano-ano. Ang Diyos na buhay natin ay buhay. Buhay siya! Buhay siya! Buhay siya! May mata siya nakakakita, may tenga nakakarinig, may bibig siya nakapagsalita, may kamay siya, kaya kanyang abutin, at may mga paa siya, naglalakad, kumikilos daw ang ating Panginoon. Amen, praise God. Iyan ay sa mga pangako ng ating Panginoon. Maraming pangako ang ating Panginoon. Amen po ba? At isa doon, mga kapatid, yung pagpapala ng ating Panginoon. Pero pagamat meron siyang maganda mga pangako, may mga hindi naman tilabagan masyadong magandang pangako, mga kapatid, ng ating Panginoon. Na whether you like it or not, ay matutupad at magaganap daw po ito sa mundo natin. Una sa lahat, mga kapatid, isa sa pangako ng Diyos, pinasa natin kanina, Matthew 24 verse 7, for nations shall rise against nations, and kingdoms against kingdoms, and there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. Diretso na po mga kapatid. Isa rin po sa pangako ng Diyos na magkakaroon daw ng kaguluhan. Amen. At hindi ka na kailangan maghintay pa ng World War III para maunawaan mo to. Minsan bago ka pala magpunta ng church, may kaguluhan na
May World War II na sa bahay mo, may World War II na sa Pilipinas. Nagkakagulo sila, rambul-rambul na sila doon eh. Amen po ba mga kapatid? Isa daw yan sa mga magaganap sa mundo na ito. Kaya ang paalala sa atin ng ating Panginoon, mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang church na to, mahalin natin ang isa't isa, dahil ang mundo hindi natin pwedeng mahalin because the world is passing away. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Pangalawa sa pinangako ng ating Panginoon mga kapatid, whether you like it or not, may pangpaswerte ka man o hindi, magaganap daw po ito sa ating buhay mga kapatid. Ano ito? Revelation chapter 16 verse 18. Ano sabi ng Panginoon? And there will be noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake, such as a mighty and great earthquake as had not occurred since men were on the earth. Next. Now the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell, and the great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wind of the fierceness of his wrath. Next, then every island fled away, and the mountains were not found. Grabe daw po mga kapatid, yung tinatawag na natural catastrophe, amen po ba? Magkakaroon daw ng massive earthquake. Ang tindi ng earthquake mga kapatid. Amen. Ang sabi ng Bible, every island fled away. Piruin mo, yung isang isla napadpad sa malayong lugar. Lumutang palayo yung isla eh. Ibig sabihin nabulot sa ilalim, sa pinagkakapitan niya sa crust ng earth. Amen po, natanggal. Ganun daw katindi yung earthquake mga kapatid na magaganap sa mundo mga kapatid. Kaya mga brothers and sisters, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Miski na magka-earthquake man yung finances mo, may earthquake man yung bulsa mo, may earthquake man yung puso mo, huwag kang mag-alala. Kumapit ka raw sa Panginoon. Kumapit ka sa gawain ng ating Panginoon. At ano man yung kumakalog-kalog sa buhay mo, kumakalog-kalog sa buhay mo, relax ka lang. Ang Lord ang bahala dyan. Sabi mo sa kanila mo, ang Lord ang bahala dyan. Amen. Pangapat po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon. Amen. Revelations 18 verse 11 to 13. And the merchants of the earth were weeping and mourning over her, for no one buys their merchandise anymore. Merchandise of gold and silver, precious stones and pearls, fine linen and purple, silk and scarlet, every kind of citron, wood, bronze, iron, and marble, and cinnamon and incense, fragrant oil and frankincense, wine and oil, fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men. Tapos yun mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, isa din daw po sa mga pinopisay at ipopropisay ng ating Panginoon. Itong mundo na ito, magkakaroon siya ng matinding economic collapse. Babaksak ang ekonomiya ng mundo. Kaya yung mga merchandiser daw, yung mga nagbe-business o nagtatrabaho, naghahanap buhay, ay lumuha dahil wala na raw bumibili sa kanila. Lugi na sila sa kanilang negosyo. Ako magsasara na ako ng aking siopawan dahil lugi na aking negosyo Lugi na talaga. Ako upaw-upaw na sa utang ko Wala gusto bumili siopawa. Nagsara na po yung mga tindahan sa Binondo, nagsara na rin yung Chinatown mga kapal, tinagtagpan na naman ako takot ng mga pangontra. Hindi naman ako kontra. Why? Kasi pag sinabi ng Lord, pag sinabi ng Lord, ibe-bless kita, miski na ayaw ka nila, ibe-bless ka pa rin ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord, bibigyan ka ng hanap-buhay, bibigyan ka ng hanap-buhay ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord, gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi ng Lord, akong bahala sa anak mo, ang Lord ang bahala dyan. Pag sinabi ng Lord, ako bahala sa asawa, siya ang bahala dyan. Pag sinabi ng Diyos, pag nangako ang Diyos, hindi mapapako ang ating Panginoon. Kaya tayuan mo ang mga pangako ng ating Panginoon. Pag ang Diyos gusto mo itupad niya ang pangako niya, dapat nakapako ka din sa salita ng Diyos. Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Ang apat, Matthew 24 verse 29. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. Grabe po mga kapatid. The stars will fall from heaven and the powers of the
Sabi, ang langit daw, yung araw, hindi na raw magliliwanag. Magkakaroon ng kadiliman. At ano pa? Yung buwan. Amen? Hindi na raw liliwanag yung buwan. At ano pa? Yung mga stars. Hindi sinoro-ano sinasabi ng Bible dito. Yung mga stars. Hindi yung mega star ang sinasabi ng Lord dito. Hindi yung ultimate star. Hindi lahat yung mga star na yan. Nagpapaka-star lang sila. Pero ang sabi ng Panginoon, pati yung mga bituin daw ay magbabaksakan. At matatakot ang mga tao, mga kapatid. There will be frightening signs from heaven. Makikita talaga ng tao yan, kabigha-bighani talaga. Talaga matatakot talaga mga kapatid ng mga tao sa buong mundo. Makikita nila that there is only one God that is powerful. May isang kaisa-isang Diyos na sinasambahan ko kapag 2:30. Amen po pag linggo. Alam ko yung Diyos na sinasamba ko, may kapangyarihan makapagpagalaw sa buwan. May kapangyarihan magpagalaw ng araw. May kapangyarihan pagalawin yung mga bituin. Yun ang Diyos na sinasamba ko. At isa lang ang Diyos na sinasamba ko. At yun din ang Diyos na sinasamba ni Abraham. Isa rin ang Diyos na sinasamba ni Jacob. Isa lang sila. At huwag na huwag ka maduduling. Kailanman, isa lang ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Isa lang. Sabi, isa lang. At kung isa lang ang sasambahin mo, siguraduhin mo buhay. Hindi yung patay, hindi yung ribulto, hindi yung kahoy, hindi yung retrato, hindi yung kahoy, hindi yung bato. Yung buhay. Amen. Yung ribulto, miski na tututin yung mata mo, tututin mo yung mata mo, walang mangyayari yun. Why? Kasi kahoy lang yun, ribulto lang yun. Hindi yan ang tunay na Diyos na buhay. Pumunta ka dito at mapapakinggan mo, marinig mo kung sino talaga ang tunay na Diyos. Praise the Lord. So mga tweet po mga brothers and sisters, magkakaroon ng economic downfall, magkakaroon ng economic collapse, magbabaksakan ng mga langit, magbabaksakan yung mga ulap, amen po ba? At magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng mga wars, amen po ba? Pero lahat na yan, hindi tayo damay dyan. Yan ay hindi para sa anak ng Diyos. Yan ay para sa mga hindi nananampalataya kay Kristo. Yan ay para sa mga hindi tumatanggap sa katotohanan na iisa lang ang Diyos. Yan ay sa mga taong sumusuway ng Word of God. Hindi tayo damay dyan. Sabi mo sa akin mo, hindi ako damay dyan. Bagamat medyo naaapektuhan ako. Maapektuhan ka pero hindi ka damay dyan. Hindi ka damay sa trahedya. Hindi ka damay dyan. Para sa mga non-believer yan. Pero sa atin, nasa atin ang favor ng Panginoon. Nasa atin ang biyaya ng Diyos. Nasa atin ang miracle ng ating Panginoon. Nasa atin yung invisible, impossible. Sabihin mo sa akin, ang gusto ko makita sa linggo na ito, yung invisible at yung impossible. Ang Diyos kumikilos sa puso ng tao. Ang Diyos ang kikilos sa puso ng boss mo. Ang Diyos ang kikilos sa puso ng employer mo. Ang Diyos ang kikilos sa puso ng MON. Lahat ng bagay na hindi mo nakikita. Yun ang gusto ko. Yung impossible at yung invisible. Dahil kapag kumilos ang Panginoon sa invisible, sigurado ako makakayag yan sa visible. Mararamdaman ko yung visible, mararamdaman ko yung blessing, mararamdaman ko yung pagpapala ng Panginoon. At sino dito ang gusto makaramdam ng pagpapala? Magsabing, praise the Lord. Eh di dapat nananampalataya ka sa invisible na Diyos dahil hindi mo na siya kailangan makita, kailangan mo lang siyang maramdaman at dapat nakatira siya sa heart mo. Praise God. Amen. So sa mga tweet po, mga brothers and sisters, lahat ng mga kaguluhan sa mundo ay whether you like it or not, mangyayari at magaganap po yan. Hindi natin mapipigilan yan dahil isa yan sa mga pangako ng Lord na nakasaad sa Bible. Amen. Pero gaya ng sinabi ko mga kapatid, hindi dapat tayo naaapektuhan at hindi ka dapat nag-aalala, hindi ka dapat nadadamay dyan. Sabi mo, huwag ka na makisawsaw dyan. Sabi mo sa kanya, huwag ka nang makisawsaw dyan.
Huwag ka na makigulo dyan. Hindi para sa'yo yan. Amen po ba mga kapatid? Sino ang gusto na absueltuin siya ng Panginoon? Magsabing, praise the Lord. Sino ang gusto talaga na maingatan ang kanyang pamilya sa lahat ng mga salot na darating sa taon na ito? Sino ang gusto maingatan ang hanap buhay niya? Magsabing, praise God. May solusyon. Palakpakan natin ang ating Lord. Sabihin mo sa kanya mo, brother, sister, huwag ka kukurap. Lagyan mo ng toothpick yung mata mo. Dumiretso ka ng tingin. Amen. Eto na. Eto na. Eto na. Sino pa mahilig sa television? Amen. Amen. Parang tatlo lang yata natin, amen. Isang taon kang inubos mo yung buhay mo sa television, sa kakasunod sa mga teleserye, tapos hindi ka maka-amen. Amen. Halos kalimutan mo yung pamilya mo eh. Nasusunog na yung bahay mo, sinasalbo mo television. Amen. Why? Kasi kailangan hindi ako mawala sa sa sirkulasyon. Dapat alam mo yung nangyayari sa mga teleserye. Amen. Mabuti pa yung mabuti pa yung ibang tao mga kapatid eh. Pinapansin ko eh. Pero kapag may blusang itim na, pa ba yung mga palabas na, yung Big Brother, grabe talagang, hindi ka na talaga mawala sa television eh. Amen. Nung isang araw nga, umuwi ako ng bahay, gutom na gutom ako, umuwi alas 11 ng gabi, hindi umaga, alas 11 ng gabi, umuwi ako, gutom ako. Pagdating ko ng bahay, ma, nandito na ako, may pagkain ba? Tumabi ka muna! Bakit? Kasi big night na ni Big Brother. Nangangatal na ako sa gutom. Hanggang alas 11, 2 oras na ako naghahanap buhay. Big Brother pa yung nakasikaso mo. Sa galing to, kinuha ko yung yung card nung Starhub. Pinagugupit ko talaga. Anong Big Brother? Big Sister ang katapat niyan. Talagang kung meron lang ang panggilan, giniling ko yun eh. Gutom ako, Big Brother ka. Eto na si Big Papa na hindi ko pinapansin. Transportable siya mga Big Brother na yan. Amen? Sa mga tweet po mga kabal, isa sa palabas sa television ay yung tinatawag na Survivor. Amen. Napanood niyo ba yung Survivor? Amen. Parang hindi yata kayo nakakapanood ng television. May kuryente ba sa bahay niyo? Naputulog ba kayo ng kuryente? Survivor. Amen? Wala pa sa YouTube meron eh. Amen? Di ba doon sa Survivor, meron silang tinatawag na immunity challenge. Amen? Mukhang ka na naman. Paano sinasabi ko? Paki-explain. Tabihan mo, paki-explainan mo ito sa mga ko. Naman. Kunwari ka ba, hindi mo alam? Hindi ka nakakapag-aral dahil dyan. Hindi mo nakalagaan yung bata dahil dyan. Nangikita tayong bata sa kakapanood mo ng television. Amen. Amen? Halos yung bahay sunugin mo sa kakapanood ng TV. Amen. So sa mga tweet po mga kapatid, meron tong isang segment dun sa movie na yun na Survivor, yung parang game show yun. Amen? Isa doon yung immunity challenge na kapag sila ay nagtagumpay, hindi sila mabovote out. Meron silang pangontra. Meron silang immunity. May immunity sila eh. Miski na inis na sila doon sa tao na yun. Miski na buwisit na sila sa tao na yun. Basta yung tao na yun, meron siyang immunity belt o immunity necklace o yung immunity idol mga kapatid. Miski na anong galit nila doon sa tao na yun, hindi nila magalaw yun. At tayo bilang mananampalataya, dapat makuha natin yung immunity belt, immunity ng ating Panginoon.
Panginoon para hindi ka magalaw ng devil. Hindi magalaw ng ang anak mo ng devil. Pati yung hanap buhay mo, hindi gagaling ng devil. Why? Kasi may immunity ka. Amen. Ang tanong, paano makukuha yung immunity? Paano natin ma-enjoy yung immunity? Ang sabi ng Bible ay ano? In Psalms 91, tagalogin na natin, sister. Psalms 91, awit 91, 91, tama ba? Tama ba? Eto na, awit! Ika'y ililigtas niya sa panganib. Sino ang may mga panganib dyan? Magsabi, praise the Lord. Ililigtas ka daw ng Panginoon basta nasa iyo ang immunity belt. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag. At kahit na anumang mabigat na salot, hindi ka magdaranas. Ang pangako ng ating Panginoon, kung meron ka naman daw dinadaan ng mga pagdaranas, hindi ka daw madadamay dyan. Absuelto ka. Why? Kasi may immunity ka. Palakpakan natin ang ating Lord. Next! Ito. Lulukuban niya sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ang sabi ng Panginoon, sino ang kalinga ang siyang magliligtas? Sa kalinga ni Kristo. Sa kalinga ni Kristo. Hindi itong kanikain ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Ang Diyos na ipinapakilala sa inyo ng Jesus Christ, to God be the glory, ay matapat, mabait, mapagpala, at hindi kuripot. Yan si Jesus Christ. At wala nang ibang Diyos kundi siya lang, siya lang, siya lang, at siya lang. Palakpakan natin ang ating Lord. Next. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Amen. Ang sabi ng Panginoon, kung hihimlay ka daw sa pagtulog mo, relax ka lang, huwag kang mag-alala. Dahil miski na may mga pasabog sa'yo, hindi ka daw dadatnan yan. Why? Nasa iyo ang immunity ng ating Diyos na buhay. Praise God. Next. Di sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. The Bible says we are living in the perilous times. Tayo po ay nabubuhay sa mga mapanganib na panahon. Pero kapag nasa iyo ang immunity ng ating Panginoon, hindi ka daw madadamay. Para sa kanila yon, hindi para sa akin yan. Next. Kahit na mabuwal sa iyong harapan, may mabubuwal. At hindi daw ikaw ang mabubuwal. Sa harapan mo lang mabubuwal. Sino ang gusto nun? Sila ang tutumba, hindi ako. Why? Kasi may Jesus Christ ako. Palakpakan natin ang ating Lord. Hindi mabubuwal sa iyong harapan. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng ang 1,000 tao. 1,000 daw ang tatanggalin sa trabaho, pero ikaw, magkakatrabaho ka at mas malaki pa ang sweldo mo. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay, maging 10,000. Amen. Ang sabi ng Panginoon, 1,000 sa kaliwa, 1,000 sa kanan, palibutan ka man daw ng mga namamatay, nawawalan, nasisiraan, napapauwi, nagkakasakit. Hindi yan darating sa'yo dahil may immunity ka. Next. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Sino nakakatiyak na hindi ka maano? Hindi ka maano. Sila maano. Tayo hindi. Basta may immunity ka. Verse
ika'y nagmamasid. Sino mahilig magmasid? Walang problema magmasid. Pero pag 2:30, dito ko na magmasid. Sa RLC, huwag ka pupunta sa baba, pupunta ka na 6th floor. Ika'y nagmamasid sa panonood ng television. Ay, hindi pala. Sa panonood, iyong mamamasdan ang yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Hindi mo na kailangang manood ng television. Hindi ka na rin kailangan magpa-subscribe sa internet para makita mo na sila ay tatalunin ng Panginoon para sa iyo. Dahil ang sabi ng Panginoon, sila ang paparusahan, hindi ikaw. Pag nasa atin ang immunity ng ating Diyos na buhay, palakpakan natin Lord. Next, sabagat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. Tama ba? Tagapagsanggalang. Tama. Nasangalan niya ako sa, the Lord is your Savior. Eh, haba eh, tagapagsanggalang. Sabagat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. O sabihin nito, si Jesus ang pinili mong tagasangga sa'yo. Huwag ka na magkakamali ng pagpili. Amen. Hindi si Maria ang pipiliin mo na magsangga sa'yo. Hindi kung sino-sino mga santo ang sasangga sa'yo. Hindi kung sino-sino mga sasangga sa'yo mga santo. Ang tunay na sasangga lang sa'yo ay yung tunay na Diyos na buhay. Walang iba kundi si Jesus! Si Jesus! Si Jesus! Praise the Lord! Next! Meron ba ba? Sapagat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. Tapos na pala eh. O di tapos na. O di pala pa kayo Lord. Tapos na pala eh. Amen. Kasi pinili mo eh. Amen po ba? Kung! Sabi mo sa katabi mo, kung nasa'yo yung immunity belt. Yung immunity. Kung nasa'yo yung immunity, absuelto ka. Hindi ka nila kayang galawin. Hindi ka nila kayang kantiin. Kung nasa atin ang immunity. Balik tayo sa television. Paano ba nila nakukuha yung immunity? Win the challenge. Pinaglalabanan nila yun eh. Amen? Pinapatayo sila nung nakagalaw ng 2 oras. Amen? Kung ano-ano kinakain nila, bulate, kakain nila, ipis, kakain nila, magkakuha lang sila ng immunity. Amen? Miski na pahirapan sila doon, miski na tumakbo sila, lumuwi sila, amen po ba? Miski na gutumin sila, tinitiis nila. Why? Gusto nilang maabsuelto. Sino gusto maabsuelto sa laro ito? Magsabi amen. Amen. O di lumaban ka. Palakpakan natin ang ating Lord. Ang tanong, Lord, paano ba namin makukuha yung immunity, idol? Paano ba kami makakakuha ng immunity para absuelto kami sa taon na ito? Sino gusto malaman? Magsabing amen. Ang sabi ng Panginoon, diretso na, Numbers 13, verse 30. Numbers 13, verse 30. Wag natin kakalimutan ito. Then Caleb quieted the people before Moses. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Anong sabi ni Brother Caleb? Let's go up and take possession. Diretso na. Hindi ka makakakuha ng immunity kapag hindi ka kumikilos. Hindi ka
Kapag inuuna mo yung panood ng sine kaysa sa Word of God, kumilos ka, pumunta ka sa church, magsimba ka, at kung magsisimba ka na rin naman, siguraduhin mo tama yung sinasamba mo. Pumunta ka sa totoo, pumunta ka sa tunay. Kumilos ka. Sabihin mo sa katabi mo, Brad, sister, kung gusto mong umasenso, magsumikap ka. Sigaw mo siya. Hindi sigaw, magsumikap ka daw. Magsumikap ka, Brad! Magsumikap ka, sister! Sabi naman ni Delia Tayatayan yan eh. Hanggang nakingatay na siya mga kapatid, yung parang sigaw ni Delia Tayatayan. Ang sabi ni Caleb, let's go! Marami sa atin, let's stop! Stop muna tayo! At ano? Problema muna tayo sa mga problema natin. Mag-isip-isip muna tayo. Isip ka na, isip. Wala ka namang isip. Hindi mo na malaman kung paano iisipin mo kasi wala na nga yung isip eh. Walagin mo, wala namang kumakalo. Amen. Kumilos ka. Amen. Kumilos ka. Pag wala kang solusyon, edi lumapit ka sa solusyon. Ayan ang solusyon natin, Jesus Christ. Huwag kang gumawa ng sarili mo solusyon. Yan solusyon niya ang hanapin natin. Kumilos tayo. Amen. At kung kikilos tayo, siguraduhin natin, patungo sa Lord ang kilos natin. Pag sinabi mo kumikilos ka sa Panginoon, eh di dapat inuuna mo yung Word of God. Inuuna mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Pina-prioritize mo sila. Why? Kasi sinasigaw ni Caleb, pag kumilos tayo, may immunity tayo. Pero kapag nagmiron tayo, wala tayong mapapala. Sino gusto ng immunity? Magsabihin, praise the Lord. Kumilos ka. Kahapon may fasting, hindi ka kumilos. Di pa alam, hindi ka nagpapaalam. Pastor, galit ako sa'yo. Kung magalit sa akin, hindi naman magalit. Hindi naman tayo extreme eh. Paalam ka. Pastor, may trabaho ako, masakit ang tiyan ko, masakit ang paa ko, lahat na magpaalam ka. Eh kung sa trabaho nga eh, hindi ka naman pwedeng basta na lang nawawala. Miski naman MC-MChan ka sa opisina, nagsasabi ka, oh, I'm sorry, I cannot go to work. Why? Because I'm puro today. Nasasabi mo yun eh. Amen. Eh, para din nata tayo maka-amen. Amen. Mag-amen ka. Ito'y gamot natin sa ating Panginoon. Para may immunity ka palakpakan natin ang ating Lord. Yan ang problema natin. Wala tayong disiplina. Pastor, pag ganyan ka magsalita, hindi ako siya. Matagal na tayo nagiging maluwag. Pero ayaw ng Lord masyadong maluwag kasi aalog-alog. Pag ang gulong, hindi mo hinihigpitan, makakalis. Kailangan niya kayo sa tayo. Balakpakan natin ang ating tayo. Kumilos po tayo. Yung Sunday school mo, 2 taon na hindi mo tinatapos. Ako sasabihin mo sa, Lord, ayaw mo sweldo mo ako. Ano paano ka tayo sweldo? Hindi ka naman lumalaban. Ang sabi nung survivor, oh, sige, unahan kayo sa pagbubuhat itong malaking troso na to. Yung 5 kayo, yung 4 nagtakbo, ikaw tumayo ka doon. Ano ka mananalo? Wala kang unity. Parang hindi nga talaga. Tagalog na po itong video na ito. Nalalaglag na dito. Tagalog na po. Naglalasik ang mga mata niyo sa akin.
Di ba na di ba na magalit kayo sa akin kaysa naman magalit ang Lord sa inyo? Palakpakan natin ang ating Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yung God, may Word of God. May bahay ka, ayaw mong buksan para sa Word of God. Buksan mo yung bahay mo. Bagamit mo sa Lord dyan. Dahil ang Diyos, hindi siya gagamit ng isang bagay o tao na hindi niya pagpapalain. Paggamit ka, Brad. Magpaggamit ka, sister. At magugulat ka, may mapapala ka. May mapapala asawa mo. May mapapala anak mo. Marami kang mapapala. Amen. Yan ang kailangan po natin po, mga kapatid. Kailangan po natin makumilos na tayong lahat. Hindi ko sinasabi na magpakamutmut ka sa trabaho. Ang sinasabi ko, walang problema magtrabaho. Pero ang trabaho natin sa Lord, huwag nating pababayaan. Dahil yung mga physical na boss natin, po ba, ginagamit lang ng Diyos siya para pagpalain ka. Siya ang tunay nating supplier. Come on, let's all praise the Lord. Come on, let's all bless the Lord God Almighty. Come on, let's all bless Jesus. Sambahin natin ang ating Panginoon. Kumilos tayo. Kumilos. Sabi ni Caleb, go! Don't stop! Huwag ka rin titigil. Pastor, mabigat ang problema ko. Lord, Pastor, may kurikong yung paa ko. Pastor, kita mo, paldos-paldos na yung kamay ko. Hindi pinag-uusapan kung marami kang paldos. Miski na yung mukha mo, puno-puno pa ng paldos. Walang problema yan. At dapat nagpapasalamat tayo. May nagtutuwid pa rin sa atin. May nagre-repeat pa rin sa atin. Dahil isa yan sa pag-ibig ng Diyos. At magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Dine-diretso tayo. Kung yung pako mo na balok ko, dine-diretso eh. Para pakinabangan eh. Hindi mapapakinabangan pag baluktot. Amen. Amen. Pag nakita ng karpentero, naka 90 degrees siya, tinatapan hanggang kalawangan na lang. Amen. Anong ginagawa sa pakong baluktot? Pinapupok. Sino gusto niyo magpupok sa atin? Yung Word of God o ang God mismo? Pastor, pupukin mo na lang ako. Sino gusto magpapupok sa akin? Makinig ka, tanggapin mo yung Word of God. Lord, salamat po at ako'y iyong tinutuwid at mahal na mahal mo talaga ako at gusto mo talaga ako i-bless sa power ito. Come on, let's open our hands and praise the Lord. Nakakamiss mag-preach ng ganito. Sinabi ko naman magpapahinga na lang ako eh. Amen po ba? Para mag-aanggaan yung mga preaching. Pero ayaw ng Panginoon eh. Dahil ito talagang preaching ng to God be the glory. May kasamang saya, may kasamang hirap. Pero hindi, masarap. Hindi pwede puro matamis. Kailangan may konting halong asin. Para pinaghalo mo yung tamis at maasin. Masarap ang pineapple juice. Masarap ang pineapple juice. Sabi mo, pengen nga ng pineapple juice. Ang pineapple juice hindi puro masaya eh. Mas matamis eh. May konting asin. Hindi naman pwede puro maasim. Binabalance yan ng tamis. At pag pinaghalo mo yung matamis at maasim, ang sarap ng sweet and sour sauce. Nilalantakan mo, halos dilaan mo yung plato, mga kapatid. Amen. Why? May combination. Hindi puro blessing at magpasalamat tayo. May church pa rin. Hindi puro blessing ang tinuturo. Amen po, nagre-rebuke din! Praise God! Next! Gusto nyo ba? Yes! Oh, I know. Baba na ako dito. Sige, kunin mo yung mic! Kunin mo yung mic! Subukan mo! Joke lang. Amen. 1 Samuel, chapter 17, verse 46. Then this day the Lord will deliver you in my hands, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all earth may know that there is a God in Israel. Ang sabi nito mga kapatid,
si David, mover din siya eh. Action man din si David eh. Amen. Sabi mo sa kanila, action man. Action woman. Ang gusto ng Panginoon, action. Ano ang pinaglaban niya sa action? Kumuha siya ng bato eh. Amen? Hindi nagbato si David at naging high si David. Ang ginawa ni David, kumuha siya ng bato. Ang laki ng gulayat na kalaban niya. Ang laki ng problema niya. Ang laki ng problema niya sa asawa niya. Ang laki ng problema niya sa anak niya. Ang laki ng problema niya sa trabaho niya. Ang laki ng utang niya. Sino mga nalalaki sa utang? Masabi, praise the Lord. Maliit lang yan sa Panginoon. Kaya kang pagpalain ng Panginoon. Kaya kang paulanin ng pagpapala ng Panginoon. Pakakalain mo, mahirap ang blessing sa Lord. One click lang ang blessing sa Panginoon. Pag naiintindihan mo ang prinsipyo ng Diyos. Eh ako nga, 5 taon ako may utang, isang araw lang sinunod ng Lord yung utang ko lahat eh. Yung Diyos na sinasamba ko, yung din ang Diyos na pinapakilala ko sa inyo. At pag natumbakan mo, yung gusto ng Lord, yung gusto mo, ibibigay din niya. Ganun kasimple yun. Diretso na natin. Ginamit ni David yung maliit na bato. Nilabanan niya si Goliath eh. Anong panlaban niya? Bato. Ang sabi nito, magbato ka! Pastor, saan na napupunta yung preaching natin? Iniwan ko na nga yun eh. Pero babalik mo ko, hindi na sinasabi ko. Ang sinasabi ng Panginoon, gumamit ka ng bato. Ano ba yung bato? Yung Word of God. Diretso na mga kapatid, mangatwiran ka sa isip mo. Gamitin mo yung Word of God para pangontra at pangkuha ng swerte. Diretso na mga kapatid, pag meron kang problema sa asawa mo, may problema ka sa anak mo, may problema ka sa finances mo, gumamit ka ng bato. Huwag mong batayin yung asawa mo, o batayin yung anak mo, o batayin yung boss mo. Hindi yun. Kumuha ka ng bato, ipukpuk mo sa ulo mo. Hindi yun. Ano nga yung bato na yung pastor? Diretso na mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa Philippians 4:8. Diretso na natin at wala na akong oras. Finally, brethren, whatever it is that is true, whatever it is, lahat ng mga whatever. Basahin nyo lahat ng mga whatever dyan. Ang daming whatever dyan. Whatever true, whatever things, hulo. Lahat ng whatever, isaksak mo sa utak mo. Lahat ng mga pangako ng Diyos, isaksak mo na sa utak mo. Dahil ang pangontra mo sa kamalasan. So, whatever. Natambahan ko sa'yo. Yung whatever na isaksak mo sa utak mo, eh, nang dahil whatever, oh. Amili ka dyan. Amen? Noble. Amen? Just. Wala ka na. Pag ako mapupulibahin mo pa sa whatever. Eh, ang dami-dami whatever dyan. Umili ka dyan. Yan ang pangontra mo kapag nalulungkot ka. Patuloy mo ng utak mo yung Word of God. Tinatanggal ka sa trabaho. Anong pambato mo? Yung whatever. Anong natutunan mo sa araw na to? Whatever. Sabihin mo sa Lord, Lord, whatever, ever. Alam ko, ibibless mo pa rin ako. Alam ko, magpo-provide ka. Kasi ang shalay ka eh. Whatever. Sinaktan niyo yung puso ko. Tinagtad niya, ginawa niyo corporate. And whatever. Alam ko, you are the lover of my soul. Whatever. Binibigyan ng problema ng boss mo. Whatever siya, Lord. Kasi alam ko, ginagamit lang siya ng Panginoon. At alam ko, makakasurvive ako. Makakatawid ako. Matatapos din itong problema nito. Matatapos din ito, whatever. At makukuha ko yung pagpapala ko. At whatever it is, doble ang kapalit nito. Triple kapalit nito. Kasi whatever din. Hindi pwede wala akong whatever. Kasi nananampalataya ako sa kaisa-isang Diyos na buhay. Whatever sila. Pero ako, marami akong whatever. Ano intindihan? Tapos na.
mga kapatid. Tignan natin si Jesus Christ, nag-whatever din siya eh. Siya patunayan ko, Matthew 4:6. Amen. Diretso na wala na tayong oras. Ang sabi ng demonyo, hoy, ikaw ba si Kristo? Ikaw ba si Kristo? Ikaw ba si Kristo? O magpatiwakal ka, gawin mong tinapay itong bato na to. Hindi ka na kailangan pumunta ng preto para gawin ito. Hindi ka na kailangan maging baker. Ang sabi ng Panginoon, whatever. Ano sagot ng Panginoon? It is written, 4:7, it is written. It is written. Nag-whatever din ang Lord. Amen. Ang sabi nito, kinontra niya sa isip niya. Ayoko na! Magpapakamatay na ako! Oh, teka muna, whatever. Taas-taas yata ito, masakit-sakit yata ito. Ayoko na, hiwalay na tayo, hiwalay! Bago mo pirmahan yung divorce nila, whatever, teka muna, whatever. Ayoko na mag-church! Teka muna, whatever. Sumigaw nga tayo, whatever. Lakasan niyo pa! Sige pa, andyan yung blessing! Praise the Lord! Pulakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Whatever ka lang! Whatever happens, I will be blessed. Whatever happens, God will provide. Whatever happens, God will make a way even if there's no way. Whatever it is, no matter how much pain, how much suffering, how much work, how much pain I endure, whatever it is, I know that my God will bless me. I know my God will heal me. I know whatever it is, my God shall make a way. Even if there's no way, I will survive. I will be blessed. Double for all my trouble, whatever. Well, whatever ka lang. Amen. At pag nag-whatever ka, amen. Weather din ang blessing mo. Amen. Bumagyo ba at umaraw, may blessing ka. Sino may gusto niya? Okay, whatever mo lang yan. Whatever, whenever, whoever, I don't care. Wag, I don't care ka lang. Bahala ka dyan! Para sa akin, magpe-praising na lang ako sa Panginoon. Para sa akin, mag-chichimba na lang ako. Para sa akin, hahanapin ko pa rin ang preaching ng one God. Para sa akin, maglilingkod pa rin ako. Para sa akin, magbibigay pa rin ako. Para sa akin, miski na ano man ang mangyari, alam ko buhay ang Diyos na sinasamba ko. Alam ko na alam niya ang pinagdadaanan ko. Alam niya ang mga pinapasan ko. At one day, pakialam ang Diyos sa akin. Kaya ako, whatever ko na lang lahat yan. Amen. So sa mga tweet, mag-whatever na lang tayo. Amen. Whatever. Ganda mo ng konti. Whatever. Mag-whatever ka lang. Hindi ka na kailangan mapuyat pa. Hindi ka na kailangan umiyak pa. Hindi ka na kailangan lumuhod. Palikan mo naman ako. Whatever. Lumunod ka, whatever. Ayaw mo sa akin, whatever ka. Saan mo nakuha yan? Eh, pastor. Hindi sa akin, sa Lord. Kung whatever ka, isaksak mo yung 4:8 sa kanila, Matthew 4:8. Amen? Whatever ka lang. Amen? O, naintindihan? Palakpakan natin ang ating Lord. Praise the Lord. Magsiset tayo lahat, mga kapatid. At mag-whatever tayo sa Panginoon. Meron pa tayong mga bisita dyan. Halika dito, sister. Halika, brother. Halika, mag-whatever po tayo dito. Halika, meron po kami share sa inyo na napakagandang balita ng ating Panginoon. Sige.